So ayun, good morning everyone. Ayan. So ako si Kuya Edge. Ang pinakasimula natin types of entrepreneurship. So pag-uusapan natin dito ang mga iba't ibang bagay. Tulad ng how to define entrepreneurship, identify the different forms of business ownership, differentiate micro, small, and medium enterprises or yung MSMEs, give examples of each type of business. Okay. So kanina napanood natin sa Jollibee, nag-start siya ng... Paano siya nag-start kanina sa Jollibee? Mayaman ba agad si Tony Cactiong? Mayaman ba siya? Hindi pa. No? So nag-start sila, hindi masabing average, pero may restaurant business na ang kanyang tatay sa China, pero dinala niya dito para humanap ng magandang buhay. So kayo, kung ikay nagne-negosyo or plano nyong ngayon, baka hindi kayo mag-teacher. Sino gusto pa rin mag-teacher dito? Or yung may plano mag-negosyo? Wala? Ay, anong negosyo ang naisip mo, John? Negosyo? Restaurant. O, ikaw? Cafe. O, sino pa? Ako yung perfume. Perfume. Kaya pala, salamat sa perfume na mabango. Ikaw, kuya? Casino. Tama, kailangan mag-partner tayo. Tama. Kailangan mag-partner tayo. Ikaw, Kuya Bernabe? Bakery. Tama? Oh, kasi lagi siya may pandesal na dala eh. Papansin ko. Pero di ba, okay na. Okay lang. So, ayun, marami tayo. May mga pinaplano tayo. So, kita nyo, marami siyang risk na dinaanan. Katulad ng from ice cream parlor, kailangan niya mag-innovate to nakita niya kasi na mas sumisikat ang burger, fries, spaghetti, mga fast food na nakikita na natin at nakakain na natin sa Jollibee. So, meron din dahil entrepreneur siya, dumaan siya sa matinding risk. Hindi pa risk yun, pero meron ng mga competitors, katulad nung pumasok si McDonald's, tama? So, hindi naman pwedeng si Jollibee lang. Ang healthy competition ay merong competitor. Pumasok si McDonald's. And then kita mo yung decision making niya na sabi ng mga kaibigan niya, oh, ibenta mo na yan sa kanila habang maaga pa, habang maganda pa ang takbo ni Jollibee. Pero anong ginawa niya? Ito na pumasok yung risk niya. Decision making na hindi. I'll keep the business. Jollibee pa din. Ako bahala rito. Hindi ko alam kung sinabi niya lalabanan ko to, but I'll make my business one of the best fast food, di ba? So kita natin, asan ang Jollibee ngayon? Yan, punta dito din sa level. Kahit saan ka magpunta, pag nagugutom ka, Jollibee. Yung mga bata, yung anak ko nag-birthday, Jollibee, pinapakilala natin to the next generation, may Jollibee. Okay? So, ito pala yung video, sorry, ayan. Okay, buti na lang sinend ko. Ayan, what is entrepreneurship? Sino gusto magbasa? Anyone? Kuya? Entrepreneurship is the process of creating, organizing, and managing a business while taking financial risk in the hope of making a profit. An entrepreneur is a person who starts and operates a business by combining resources, ideas, and innovation. Thank you. Thank you. Entrepreneurship process of creating, binubuo niya, organizing, siya ang nagpaplano, and managing. Siya yung nag-oversee. So while, hindi naman basta puro sarap lang na pagka nag-negosyo ko, kaya ako nagnegosyo. Yung kanina nagtaas ng kamay, bakit gusto magnegosyo? Pera. Profit. Maniwala akong gusto nyo lang dahil kawang gawa, kalokohan yun. Siyempre hindi. Kaya tayo mag-entrepreneur, gusto natin magnegosyo kasi para meron tayong panggastos sa bahay, ano pa ba, may supportahan yung family, lahat. Pero nasa isip niyo na ba yung gusto kong magka-business kasi gusto kong matulungan yung mga mahihirap? Meron na ba? Oh, ito. Siya lang mabuting tao. Hindi naman makakatulong. Hindi, bakit? Magiging siya? PCSO. Oh, di ba? Yung PCSO actually nakakatulong siya kaya ginagawa nilang legal ang gambling kasi it helps charity. Para, di ba? Kalahating mabuti, kalahating masama. Pero yung sa casino, pero malawak na usapin yun. Pero dito, may mga risk din ng casino, may risk din ng cafe. Maraming cafe nagsasara ngayon kasi tanghali na nagbubukas. Tataka nga ako bakit ang mga cafe sa tanghali nagbubukas, hindi sa umaga. Kung kailan naghahanap tayo, di ba? Benefits. Magkaibang ang entrepreneurship ha. Ito yung proseso. Okay?
Again ang entrepreneurship yung proseso, yung pagbubuo ng negosyo, pag-aayos, pagpaplano, at yung pagmamanage, okay? Entrepreneur, ito yung tao. Ito si Tan Cactong. Ito kayo. Kayo, entrepreneur kayo. So may nag-start na magbuo ng perfume, may nagdadala ng pandesal dito. Dapat alam mo, ibenta mo yan, bibili kami ng pandesal mo. May cafe, benta ka ng kape dito. Tatalunin natin si ate dyan. De, joke lang. Okay? So, ito yung tao na nag-start, ito yung nag-iisip, ito yung nagpaplano, ito yung lahat. Nangungutang, nagbabayad, lahat nagpapatakbo. Okay? Ayan, opening a bakery. Andito siya. Selling handmade crafts online. Sino ba yung may mga talent dito gumawa ng ano? May nakilala ko yung gumagawa ng ano yung sa yarn. Ayun. Kitchen. Crochet, ayun. Yung kapatid ko nagko-crochet. Kaso nga lang talagang mahal. Ngayon, nasa ibang bansa na siya. Ayun, nagka-crochet siya. Starting ang coffee shop, ayan. Titinda tayo ng mga hindi 3-in-1. Gusto ko yung kape ng Dunkin, yan. Bento mo yan. Types of entrepreneurship, ayan. One way to classify entrepreneurship is through forms of business ownership. May pag-uusapan natin ngayon yan. Micro, small, and medium enterprises. Ito yung mga MSMEs. These classifications help determine how business are managed, kung paano siya minamanage, finance, kung paano siya kinakapital, inaanuhan ng pera, parang ginagamitan ng pera, paano mapapaikot, and operated, may operations. Yung mga di nakikinig talaga, sumbong ko kayo kay ma'am. De, joke lang. Di, okay lang. Okay, dito, meron tayo. Business ownership, okay, please read. Sino po? Si Cyrus. Business ownership refers to the legal structure. The four common forms are sole proprietorship, partnership, corporation, cooperative. Each has different advantage and responsibilities. Thank you. So, paki-explain po isa-isa. Biro lang. Okay, dito tayo. Pag-usapan natin, ito yung types of businesses. Business ownership, may sole proprietorship. Sino may idea? Sino po ang may idea? Sole proprietorship, partnership, corporation, cooperative. Si Rian. Yung sole proprietorship, basta kung ano yung pronunciation ko, isa lang yung nagpa-manage, or isa lang yung may-ari, or isa lang yung CEO ng isang negosyo. Okay. Then yung partnership, may dalawang entity or dalawang partner na magkakasama. Entity. Kaluluwa. Kaluluwa yun? Sige. Halay. Entity. Go. Basta dalawang holdings. Okay. Or dalawang isang building sa dalawang person ay yung partnership with Okay. magkakaibang brand. Okay. Corporation. Corporation. Ibig sabihin, ayun yung mga malalaking company. Okay. Sabihin, yung mga branded na may INC, mga core brand, Okay. sila yan. Okay. Yung mga cooperative naman is yung mga community, sama-sama silang grupo-grupo. Okay. Very good. Mali. De joke lang. De joke lang. Tama. Okay. Very good insight based dun sa word nila and nag-aral siya. Nag-aral din ba kayo? Yes. Aral kayo Sole proprietorship. Ito, okay. A sole proprietorship is a business owned and managed by one person. Ayan. Ito yung mga madaling simulan, easy to start. Yung owner, isa lang siya yung nagre-receive ng lahat ng kita, ng profit. Owner makes all decisions. Owner is personal responsible for debts. Debts, hindi lang debts, but financially lahat sa kanya umiikot. So, sino makapagbigay na example? Yung mga mga may sole proprietorship. Mamaya, give others. Yung mga anong klaseng business, yung mga nakikita niyo, napapansin niyo sa labas. Yung may mga sole proprietorship, pinapatakbo lang ng isang tao. Kuya Carl. Perfume, tama. Sige, mag-isa lang siya. Sino pa? Anyone? Yung mga, kahit sa labas lang. O, isa lang pinapatakbo. Kuya Sean, meron ka? Ukay-ukay, tama. Very good. Sino pa? Kuya? Grocery. Pwede. Like sari-sari store, tama? Ayun, sari-sari store. Ayan. Ay, nalaglag. Wala, madumi na to. Okay. Sige, sige na. Sino pa? Yes. Vulcanizing siya.
Pwede, yes. Vulcanizing, yes. Yung mga nagtitinda po ng mga craft. Abot mo sa kanya dalawa. Crafting. Crafting. Oh, yan. Yung katulad niya nung crochet. Sino pa? Yung mga gumagawa ng bracelet. 'Di ba? So, lahat yon ay mga soul, mga nag-iisa. So, ano yung mga mapapansin natin? Ito, katulad niyan. Neighborhood sari-sari store. Sino ba may mga nanay dito or tatay or kamag-anak na nakatira sila sa bahay na may sari-sari store? Wala, lahat kayo mayayaman? Kami bisa sa stock. Oh, 'di ba? Sino nagpapatakbo? Papa. Si Papa. Oh, ayan, oh, 'di ba? So, sa lahat gumagawa ng desisyon. Madaling itayo. Palengke, pwede. Yes, pero matrabaho. Pero yes, ano lang siya sa kapital, sa finance. Small bakery. Yung mga ano lang, ang tinitinda ay mga selected lang. Oh, pandesal, yes. Pero ano yun, ikaw lang mag-isa magmamasa? Possible, yes. Small bakery. Barbershop. Sino may mga kakilalang nagba-barbershop dito? Kaya pala may kulay buhok mo. Meron? Okay. Online reseller. Ayan, yung mga live selling. Yan, meron tayong tambayan sari-sari store. Isa lang nagpapatakbo niyan. Okay? Sole proprietorship. Online seller, yung mga nagpapamine dyan, yung mga kumukuha ng mga, yung mga sako-sakong ukay or items, mystery item. Di ba? Uso na yung mga mystery parcel, di ba? Sila yon mga nagbibenta. Kung babalikan natin, madali siyang simulan kasi maliit lang una yung kapital, yung pera, yung puhunan na tinatawag, yung pambibili nila ng paninda. Yung owner, siya lang ang makaka-receive kasi siya lang naman ang nagpapatakbo. Pero lahat ng desisyon ko, anong gustong gawin niya sa tindahan niya or sa binebenta niya, sa kanya lahat yon. Ngayon, kung may mga failure doon sa mga sa kanya lahat yon. Sa kanya lahat ng bagsak nun. So, lahat ng risk sa kanya, di ba? Oh. Gets? Hindi naman eh. Ayan, mga sari-sari store. Pero may gusto rin ako i-share. Sole proprietor din ako. Meron kaming printing, na-start namin noong 2012. Ay, hindi namin, ako pala, binenta ko yung PlayStation 2 ko noon. Kasi nga, di na ako makapag-aral eh. Pero gusto ko yung may sinusupport akong pera sa family ko. Saka siyempre sa akin, hindi may pambili ako. So nag-start ako, hindi pa ako mataba dyan. So nag-start ako ng printing. Meron akong crush. Yung tatay niya ay nagpiprint, nagsi-silk screen. So dun sa San Marino, sa amin, isa lang ang nagpiprint ng silk screen. Alam mo yung silk screen? Yung tatak sa damit pero pintura yung ginaganon. Yung binabrush. Inaaral ko yun. Alam yung kagandaan, yung tatay nung crush ko, tinuro niya lahat sa akin. Pinasa niya lahat ng kung paano gagawin, yung material, saka kung saan niya bumibili. So doon na-explore ko yung Divisoria, na-explore ko yung Chinatown, kung saan kukuha ng mga murang pinturan, murang materyales, mga plain t-shirt, gumagawa kami niyan. Ngayon, mugs, lahat. In-explore ko lahat yan. So until now, ang ginawa ko noon, kaya tropa ko kayo. Dala kayo ng plain t-shirt tatatakan ko ng pagpapracticean ko. Gustong-gusto naman nila, tapos tinatakan ko. Tapos sinampay ko. May napadaang isang estudyante sa isang malaking school doon sa amin. Kuya, nagtatata kayo? Kahit di ko pa gamay, oo, nagtatata ako. Doon na nag-start. Tapos sisingilin ko lang sila. Sa kanila t-shirt, yung tatak ko 50 pesos. Magkano lang naman ang pintura per kilo. So sa 1 kilo, maraming t-shirt na yon, single color. So doon nag-start. Tapos na-explore ko yung nagtatata ko ng mugs, ng pictures, ng pins, lahat-lahat yan. So, dyan ako nag-start noon. So makikita nyo, ito na yung mga medyo nagbo-boom na ako. Ito sa Silang. Kasi naging kaibigan ko yung dating mayor doon, si Anarna. Sa akin siya kumukuha lahat nung naging board member siya. Ayan, so marami. Ito sa mga school, sa mga daycare. Ayan, dyan sila nag-ano. Ayan, ito yung mga nag-starting pa lang ako niyan. Pinapractice ko lang sa tropa ko yan. Pero ngayon, saka ang ano ko nun is, since alam ko yung supply, ako lahat nagpapatakbo, ako lang nagdesisyon, sa akin lahat ng kita. Sa akin lahat akin nga lang din yung effort, pupunta sa Divisoria. Wala pang lalamove nun, di ko pa alam yung lalamove nun, mga 2013, 14, yan, wala pa. So bumabiyahe ako. Yan, mga mugs, magawa ko ng mugs yan. Ayan, mga picture kayo sa amin. Ito yung unang-una, ito yung first failure ko, taga-TUP sila. Nagpagawa sila, magbe-best friend. Sa pangit daw. Siyempre, dinamdam ko yun kasi ako yung gumawa nun. Pero nakita ko siya as challenge na, pangit. Pero hindi ako sumama loob ko na, pangit pa lang. Nung ngayon nakikita ko na. Pero nun gandang-ganda ako. So ngayon,
Itinake ko siya as challenge. So, kailangan mag-innovate din ako. Kailangan mag-improve din ako. So, nag-start ako ng digital, which is yung heat press. So, ayun. Dahil sa may mga failure din ako. Meron pa ako isang failure, yung PNTC, pinakamalaki na sa 500 shirts. So, 2014. Kumuha pa ako ng mga tao na taga-sampay lang. Alam mo yung sulit.com? Mamaya ako nabutan sa sulit.com. Sa orong bata. Before Shopee, before Marketplace, merong website na sulit.com.ph. Ang slogan niya, hanap, usap, deal. Okay. Okay. Doon ako nagpo-post na, nagpiprint ako ng t-shirt. Doon nila ako nakita. So, doon din magpo-post ng review kung pangit, kung maganda. Sobrang booming yun ng sulit.com, tapos naging OLX, tapos hanggang ngayon nawala na siya. Yun yung pinaka-marketplace before, wala pa yung Facebook Marketplace noon. Wala pang Shopee. So, lahat talaga sa website ko pinopost. So, doon ako ng mga customers, ayan. Until now, nagpiprint pa rin ako, pero namimili na lang ako ng mga customers. Mas gusto ko yung maramihan. Sabi nga, kahit maliit kita, sabi ng Chinese, marami pag pinagsama-sama, malaki yung kita. So, doon ako sa maramihan. Okay? So, again, ano nga yung sole proprietorship? Sino nga pagbigay? So, Yes, kuya. Sole proprietorship. Ito lang yung may-ari ng company. Tapos, siya lang ang Ito lang ang gumana. lahat yan. Sa kanyang risk, sa kanyang magpapatakbo nagmamanage ng pera lahat. So, tandaan niyo na. So, papa-essay ko yan. Partnership, ayan. Who can read partnership? Sige po, si Bore. partnership. A partnership is a business owned by two or more people who agree to share profits, responsibilities, and losses. Sige, diretso mo na to. Shared investment, shared management, shared profits, and losses. Ayan. So, a partnership is a business owned by two or more people. So, hindi lang siya hindi lang dalawa. May partnership sila na nag-agree to share the profits, responsibilities, and losses. Ayan. Shared investment. So, kung meron tatlong magkakaibigan, kailangan nilang makubuo ng 60,000. Ilan ang kailangan nilang iambag bawat isa? Opo, parang di kayo sigurada. 20. So, may tigto 20,000 sila para ma-build yung kanilang capital. Shared management. Ano ibig sabihin ng shared management? Hindi pwedeng si person 1, person 2, person 3. Si person 1 and 2 lang ang nag-ooperate, ang nagmamanage. Tama? Ganito lang yan eh. Yung example. Sige mamaya. Law firms, accounting firms, restaurant owned by friends. Ayan. Ito yung may mga cafe. Hindi mo naman pwedeng si Patricia, di naman pwedeng siya lang. Pwede niya sama si Carl. Pwede niya isama pa yung ibang kaibigan nila. Mag-share sila ng kapital. Kaya tigta 10,000 sila. Tapos, mag-share sila ng investment. Pati pag-manage, hindi pwedeng si Patricia lang nandun dahil siya lang nakaisip. Lahat kayo nandun, lahat kayo nag-manage. May isa ay may may operation sa store. Yung isa naman nagmo-monitor ng finances. Yung iba naman nag-check kung may supply pa ba ng kape, ng gatas, ng syrup. Tama? Ayaw nyo magkape, sige. Shared profits and losses. So, kung share din sila ng mga kita. Pero pag may failure or na-fail yung business, hati-hati din kayo ng nalulugi. So, ayan, katulad yung mga law firms, kung nakita nyo dun sa mga nagpapanotaryo, pagpanotaryo na ba kayo? So, makita mo may isang abogado, may isang ibang tao doon, pero share sila sa isang office. So, sa kanila yung business na yun. Minsan nga may tamo yung office nila, dalawang pangalan. Joanna Marie Bore and Renal Joy Tabanaw. Di ba? Dalawa sila. Shared sila. Yun yung pangalan na ng business. Accounting firms, restaurants owned by friends. So, meron akong kaibigan nung kami pa nung nasa Lasal. Hindi ako naglasala, yung girlfriend ko nasa Lasal. May kaibigan siya, nangihiram siya sa mother ng girlfriend ko ng parang 70,000 kasi masarap yung cookies niya. Promise. Hinihingi ko na lang talaga, nalulugi na sila. Kasi ang sarap. Cookie ko, ewan ko lang kung familiar, cookie ko, nagtayo na sila ng cafe, tapos pero magjowa. So, they're both guys. So, ngayon ang ganda, ang laki. Hindi lang ako makapunta kasi ex ko na yung kaibigan nila. So, that's okay. Okay? So, dito naman tayo sa corporation. Ayan, sa corporation. Sino ang gusto magbasa ng corporation? At ipaliwanag sa akin bakit. Corporation. Okay, basa. KRG. A
corporations is a business recognized by law as separate legal entities from its owner, shareholders. Sige, pakidiretso na. So, owners with shareholders managed by board of directors can continue even the ownership change limited by liabilities for shareholders. Ayan. Ito na yung corporation. Thank you, RG. Ito na yung mga malalaki na. Ito na si mga Jollibee Food Corporation. Kanina binanggit. Ano pa ba? San Miguel Corporation. Ano ba? Pwede mo rin tawagin yung mga yung mga group of companies. Ayan. Yung mga incorporation. Yan na yan. Owned by shareholders. So maraming nang involved dyan. So, managed by a board of directors. Ito na yung mga may board of directors, may board member, may vice president, may president. Can continue even if the owners change. So, halimbawa, wag naman sana muna, si Tony ng Jollibee ay pumanaw na dahil sa katandaan. Tuloy-tuloy, magbabago ba yung business? Hindi. Dahil merong mga board of directors. So, hindi lang si Tony ang nagdidesisyon para sa buong corporation. Meron na mga shareholders. Yung mga shareholders, ito yung mga nag-i-invest. So, meron silang pera doon kay Jollibee sa korporasyon na yon. So, ito ay, pag may mga meeting sila, may mga pinagtatalunan, may mga development, hindi lang si Tony ang nagdidesisyon. Katulad nga kanina, ang sole proprietor ang nag-iisip lang mag-isa. Pag partnership, dalawa sila nagdidesisyon. Dito sa corporation, marami nang involved. Marami ng mga nakakalam. Okay? Can continue? Franchise. Iba po yung franchise. Kasi, mamaya, ipapaliwanag. Saan po? Doon sa APAR, saan siya pumapasok ng kategory ng franchise? Meron po akong nakilala na nag-franchise lang pero mag-isa sa mayaman siya eh. Nag-sole proprietorship. Pero, ang sinusunod niya lang, meron kasi ang tawag daw, ang policy, ang sa franchise kasi, hindi katulad dito sa pag-entrepreneur, magkaiba ang entrepreneur sa franchise. Kasi pag sinabi, franchise, business owner ka. Yes, business owner ka. Pero kasi, ang franchise kasi, wala kang freedom. Hindi mo sinusunod, kailangan mong sundin yung policy, ano po? Yung standard policy. Kunyari, ito si Entrep. Kaya may pentel ako eh. Ito si Entrep. Ito si Entrep. Ito yung kanina like for example, kayo to si Entrep. Ito si franchisee. Parehas ba sila? Bakit? Spelling. Tama, ang galing. Oo, okay. Pampura ba si ma'am? Wala na. Sige, mamaya na. Ayan, si Entrep sa si franchise. Si Entrep kasi, kunyari kayo, let's start with small. Or yung partnership, dalawa kayo, makakapag-decide kayo na pwede nyong baguhin. May freedom, may kalayaan kayo. Pero dapat, of course, nag-agree kayo. So, soul, agree mo lang yung sarili mo, di ba? Sa partnership, mag-agree kayo. Kung corporation kayo, mag-agree kayo ng board of directors, lahat yon. Pero sa franchisee, kung kumuha ka, entrepreneur ka na ba? Sure? Why? Kasi mas madaming tao ang franchise kaysa sa Entrep. Kumbaga, kay bago ka mag-franchise, like Jollibee, kasi Jollibee na ako franchise. Okay. Kumbaga, bago ka mag-proceed sa pinaka-company ni Jollibee, meron pa kayong isang company na nag-handle din. Meron pang isang board na decide. nag-handle mismo ng store. So, hindi pa siya yung magiging... Hindi pa siya yung Entrep, di ba? So, ibig sabihin, si franchisee, wala siyang kalayaan. Pero again, ang tanong kasi ni ma'am, saan siya papasok? Sa sole proprietor? Papasok ba siya sa partnership? Papasok ba siya sa corporation? Papasok siya either, para sa akin, kung may pera ka, mag-isa ka lang, sa sole proprietorship ka. Pero ang magpapatakbo pa din is yung si company. Okay? Ganun din sa partnership. Kunyari, hi ma'am, good morning po. Okay, sa mga first year kayo, Yes, ma'am. that's good. Nasa 20 ko sila. Pero meron yung mga absent. Okay, 17 lang sila. May sino yung mga nag-major sa inyo na? Or magme-major? Ng automotive. Si Kyle, wala rito si Kyle. Kaso lang.
Bali, apat po. Nawala si Tyler. Absent. Very good kasi siya eh. Reporter kasi tumakas. Ganon. Ano ba ang ano nyo? Inter- Sabi nyo ngayon? Entrepreneurship, types of businesses, MSMEs po. Okay. So, Jollibee, San Miguel, SM Investment, anong type ng business yan? What type of business Jollibee, San Miguel, and SM Investments? Anyone? Andyan na tayo. Nag-usapan na natin. Yeah. Raise your hands. Anong type po ng business? Si Jollibee Foods, San Miguel, in SM, yes. Cooperation. Corporation. Ayan o, nakalagay. Andiyan na yung sagot talaga. Andiyan na yung sagot. O ano yung 3 types of businesses? Ano yung small scale? So, proprietorship. Ano pa? Proprietorship. Ano pa? Corporation. Corporation or incorporation. Hindi pa kasi incorporation. Anyway, hindi naman yan ang subject. Ang traffic. Kasi, right now, anyway, wala pa naman kayong majors. Ang major kasi, papasok pa lang yan sa second semester. Second year. Second year, meron na kayong isang subject, pero OSS na yun. Plus, second sem, another one. Kaya lang, as of now, medyo, ano pa rin, no? Ang management is still weighing the pros and cons. Kasi kung konti ang mag-enroll, paano mababayaran yung faculty na magtuturo, di ba? So, kung apat lang kayo, I think it's not feasible. So, at this point in time, we are requesting you na mag-change ng major. Para dun sa mga automotive Para sa major. mga Para sa mga automotive major lang naman yun. Kasi hanggat hindi po dumadami ang enrollees ng automotive major dito sa Far Eastern Polytechnic College ng education, mapipilitan po kami i-dissolve ang program na yun. Yung specialization na yun. Kasi nga, waste of money, aside from waste of money, waste of time ng faculties, and even no students. So, malaki rin po mag-intipid nyo kapag nag-shift kayo ng ibang program or ng ibang specialization. Actually, ang pinakamalapit na course is PTPTE, major in computer science. Para pagkatapos nyo, pwede kayong mag-train na lang sa test na ng 6 months for automotive. So, yun, parang sa ngayon. Although it's not yet 100% na may decision na to dissolve the program, sa ngayon, we are still weighing the pros and cons. Tinitignan din namin. Kung madadagdagan kayo, maaaring matuloy. Pero kung aapat lang, it will be a waste of time. But that will be probably on sa second year at now. Okay? So, ang major ninyo lahat ay Ano yan, ma'am? Mix po, Admin ma'am. po sila, food service management, may computer po, at meron din po yung sa automotive. I see. So, talagang may tikitin sila. O, si Arvic, gusto mo rin magturo. Student ko yan. Si Abby nga, sabi niya, ma'am, baka pwede akong magturo doon. Maganda na nga yung posisyon mo pa ako dito eh. Masasakitin mo pa ulo. Okay, may sakit pa ba si ate? Ay, wala. Wala na, nakapasok na daw. Nagaling lang ng video, nagkasakit na. Okay, so I will not interrupt with your discussion anymore. I just came here to state what the management is thinking at the moment. So, yung pa lang sa ngayon, ha? Sana madagdagan kayo, pag nakasampuman lang sana kayo. Pero if ever na wala na talaga, na hindi na talaga kaya, pag-isipan nyo na kung ano yung major na pwede nyo ipalit sa automotive. Pero advice ko na, mas malapit ang Computer.
Thank you, ma'am. Yung ma'am. O mga automotive, labas na kayo. By the way, guys, yun naman pinapapili namin sa inyo. Hindi naman siya disadvantage. Okay? That's an advantage para sa inyo. Dahil paglabas po ninyo ng Far Eastern Polytechnic College, wala pong basis or walang kwenta ang major ninyo pagdating sa PNP subject. Lahat ito. Okay? Kung ano ang bakante sa public school na sangay ng TLE, carpentry, agri-fishery, cookery, baking, Drafting lang. drafting, Dressmaking. or kung ano man pa yan. Lahat po yan ay saklaw ng TLE major. Even the automotive major. So if I were you, kung mag-shift kayo ng ibang specialization, much better na mag-take kayo ng NC ng automotive kung gusto niyo magtuloy ng automotive servicing. Ha? Nagigets po ba ko? Yes. So, malaking advantage yun. Lalo-lalo na sa inyo na may NCs kayo. Advantage yun pagdating sa public school. Ayun po ang unang-unang hinahanap sa public school. NC Lalo na sa certificate. senior high school department. Dahil skills ang pinapakita ng senior high school department. Okay? Yes. Sige. Ayun. Continue. Sino may mga NC rito? Meron na? May NC. Oh. So, keep nyo yan. So again, since entrepreneur kayo, so paglabas nyo rito, maraming pathways, hindi lang basta katulad nga sabi ni ma'am, hindi lang automotive, hindi lang food services, malawak. Okay? So lawakan nyo. Get the bigger picture. Okay? Ganon din, pagka nag-entrepreneur kayo, katulad nga nung babalikan natin, si franchisee, saan siya papasok? Ako, si ma'am merong master siomai. Ma'am, franchise ako ng isa. Ako lang ma'am, magkano ma'am? 100K? Ito ma'am, 100K. Ibibigay niya sa akin ngayon yung like yung sino ba nakakain ng master siomai? Okay, basta yung siomai nakita niyo, anything. Yung master siomai, kahit ano pang potato corner, ayan. Bumili ako kay ma'am worth 150K. Yung ano lang, yung kiosk. Yung kiosk, ibig sabihin, nakikita nyo sa gitna ng mall, yung mga nasa corner lang, kaya potato corner. Joke. Kaya nasa corner lang siya. So, ayan, tawa kayo, di ba? Ayun, ako nagpapatakbo. Kung ako lang mag-isa, ako magluluto, ako yung magte-training mismo. Ako lahat magluto, kasi may papadala si ma'am sa akin na, ito yung magte-training sa iyo kung paano yung standard na luto, standard na flavor, standard na timbang ng french fries, ng siomai. Pero, in the end, ako yung magpapatakbo lang mag-isa kasi siomai lang naman, mag-serve lang ako. Ako lang mag-check ng supplies. Lahat ng profit na sa akin, bibili lang ulit ako ng supply kay ma'am ng Master Siomai. So, kung sole, ako lang mag-isa nagde-decide, akin lang yun. So, sole siya. Pero kung dalawa kami ni Bebe Joy, kami, share kami ng tig 75K. So, dalawa kami. Papasok siya sa partnership. So, sa franchisee, kung saan siya papasok, depende po. Pero again, iba naman yung usapan ng standard eh. Okay? Yung standard na luto, standard policy ng pagkain. So, si franchisee depende. Kung Pero most of the time, nandun lang po siya sa sole proprietor and partnership. Hindi po siya pwedeng mag-classified as another corporation dahil may Corporation na yan eh. Corporation na siya. existing na po yung corporation, yung mismong franchisee or nung mismong product ng franchisee natin. And hindi rin siya pwedeng pumasok sa cooperative. Most Hindi. especially, dahil ang cooperative ay most commonly sa mga community services. Yes. Tumutulong siya Okay? sa mga. So pag sinabi natin naging franchisee ka, then gusto mo maging cooperative. Co-op yan, mga co-op. Yung products mo. Ibig sabihin nun, willing kang tumulong sa community na pinagbibilangan mo. Yes. Sige, doon tayo Ayan. sa co-op. May ako. May next pa pala. May siya. next pa. Okay. Sorry. So, doon tayo, dahil nasa corporation tayo, nakita niyo yung mga influencers na nagkiklaim. Let's say si Ivana. Si Awit.
Si Ivana lang kasi kilala ko eh. Siya lang nakikita ko sa newsfeed eh. Si Ivana, kiniklaim niya siya yung CEO daw ng ganito. Matatawag ba natin si Ivana na CEO ng business? Yung kiniklaim, naging issue yun eh. Porke may business na ikaw nagpapatakbo, tawag mo sarili CEO. Tama po ba? Sa tingin nyo, any idea? Walang maling sagot. No. Bakit, kuya? Sige, walang maling sagot. Bakit? Kaya si Ivana, si Awit, sino pa ba yung mga influencer na kilala natin? CEO daw sila ng mga brands. Si Kangkong Chips. CEO. Well, medyo iba yung kasi may may team siya eh. Pero yung nagkiklaim na siya lang mag-isa, CEO nang tawag sa kanya. Hindi. Kasi, ini-issue lang sa kanya na CEO siya kasi sikat siya. Pero di niya alam ang ibig sabihin ng CEO. Okay, very good. Okay. CEO, CFO, COO. Can someone differentiate yung tatlo sa akin? CEO, CFO. Kahapon kausap ko lang yung CFO kasi tinatanong ko na pinagkaiba ng tatlo eh. Okay, Gargi. Corporate Executive Officer. Yes, pakilakas po. Corporate Executive Officer. Okay. And Si then CFO. Corporate Chief, Mamaya na. Isa kanila muna. Ma'am, reporting to eh. Naano si ma'am, no? Ano yung tawag doon? Naano siya? Pet peeve yarn? Pet peeve. Di ba? Discussion eh. Ano naman sinabi sa akin agad? Ma'am, discussion to. Sorry, nakinig daw eh. Pet peeve yarn. Sige, go po. Executive Wala na, corporate na, wala. Okay. Sige, tama, okay. Chief Federal, char. Sige. Hindi ko lang yung foundation sila. Foundation, Officers and then officers. Chief Operating Officers. Dito tumama ka. Chief operating, hindi corporate operating. Sabi ni Ma'am, galit si Ma'am. Sino yung yung dalawa? Yes. Anyone? Walang maling sagot, wala ring tama. Go! Pakiabot kay Kuya. Oo. Uy, hindi bastos yan okay. Hindi naman. Ano yan? Di ba, Chief Officer? Okay, correct? Kasi dito to alam. Okay. Wait lang. Finance? Finance. Chief Finance Officer. Sure? Finance yan. +5 ka pag tama ka. Sure. Okay, very good. Okay, ito kasi. Okay. Sa corporation, aside sa mga board members, iba pa yung mga BM, yung mga board members. Meron din tayong tinatawag na Chief Executive Officer, Chief Financial, ang word niya, Financial Officer, and then Operative. Can someone, basta yun, Operative. Sino makapag-differentiate ng tatlo? Kung anong role nila. Anong role nila sa isang korporasyon? Kunyari, start tayo sa mali, Jollibee. Anyone? Bumaya ka na. Yes, anyone. Sige, walang maling sagot. Walang tama. Anong role Anong role nila? ng tatlong yan? Nung tatlo. Kasi sa isang company, hindi pwedeng ito lang. Kailangan tatlo sila. Pero may ibang company, kailangan tatlo sila. Sige. Anyway, Kuya Carl, tataas ka? Sige, paabot kay Carl. Yung CFO po, siya yung nag-handle ng mga air, ganun po. Okay. Tapos siya rin po yung nag-handle ng mga sa finance ng mga bibili na Okay. Sige yung dalawa. Ano pinagkaiba pa nila? Operative to. Chief Operative. yung nag-operate ng mga bagay-bagay dun sa business ng Okay. Tapos yung Sa executive. Chief Executive. Siya naman po yung siya naman po yung Sige, lapit na. Andyan na. Andyan na si Pat. Sige, okay lang. siya naman yung nag-handle din sa dalawang mo. Siya po yung So, under ng CFO, CEO, CEO. Sometimes, yes, meron ako sa si CEO kay CFO, pero lahat po sila ay pantay-pantay. In means of, si CFO, tama po, financial,
So siya po ang nagpapatakbo ng cash flow ng mga pera. Siya rin yung nagmo-monitor ng pera, yung financial health ng kampanya, kung nalulugi na ba tayo, kumikita ba tayo, ilang percent ba in-increase natin this quarter, this month, this year. So siya po yung nagmo-monitor nun. Siya lahat din ng approval ng cash, mga request, lahat po. Salary, lahat, benefits ng mga empleyado. I mean, in terms of money, pero sa malakihan siya lahat. Cash flow, Siya ang nag-approve. siya ang nag-a-approve lahat ng pera, sa kanya muna dadaan. Kasi kailangan niya i-check din yung financial health ng company. Sa chief operation naman, siya naman yung nakatoka sa operation nung, kunyari, ng company. For example, kay Jollibee, siya yung sa mga tao, sa pagpapagawa ng mga branches, ng mga building, lahat sa kanya CEO, lahat ng operation, pati standard nung kung ganito ba ang luto, lahat siya nagmo-monitor ng operation, from the word operation. Yun yung pinaka, tawag doon? Sa kanya lahat. Kaya kay Kangkong Chips, siya nag-check ng mga machine, yung galaw ng tao, lahat ng operation, pati yung hierarchy ng mga sa organization sa mga ibaba nila. Per manufacturing or sa mga BPO, ano tawag sa inyo? Nalimutan ko na, galing ako doon. Operation floor, tama ba? Basta pagkatapos mo ng nesting, pupunta ka na sa operation floor. Ayan, operation floor. Kasi doon na kayo tumatanggap ng calls. Kayo under kayo ni COO. Kayo yung mga tumatanggap ng calls. Kayo yung mga alipin. Char. Joke lang. Okay, si CEO naman, ano siya? Siya yung sa kanya yung planning. Okay, siya yung nagpaplano. Siya yung nag-execute ng plan. Siya rin yung vision. So yearly may mga vision yan. Siya ang nag-iisip lahat. Siya rin yung nakikipag-usap. Nakikipag-partnership din siya. Siya rin yung nag-check ng mga investors, ng mga shareholders. Siya yung nagde-deliver ng mga reports. Lahat, mainly ang mga decision ng buong company kay CEO nang gagaling. So possibly, yes, tama si Carl. Pwedeng under. Pero hindi naman siya under, pero hindi kaya kasi lahat ni executive hawakan pati financial and operation. So, pero ang pinaka-head, ang main decision lahat na kay CEO. Ang planning, pag-execute ng plan, ng mga vision nila, ng mga dreams and wonders nila. Basta lahat yun sa company. Kung may pinaplano sila, kung may mga babaguhin sila, lahat na kay CEO yun. Si CEO napapalitan eventually, depende sa botohan ng mga board members. Okay? So again, balik tayo. Sole proprietorship ay isang tao lang, lahat ng risk, lahat ng nasa kanya. Si partnership, so lahat, dalawa, 2 or more. Kay CEO, CFO, COO, yung corporation and board members, binubuo siya. So marami na sila, marami ng empleyado. Malaki ang risk, pero high risk, ano tawag doon? High risk, high reward. Wow, galing mga gusto ko sa inyo eh. Ito, yan, cooperative. A cooperative is a business owned and managed by a group of people for their mutual benefit. So lahat po sila ay nagbe-benefit. Labas ko na lahat. Ayan, ownership, lahat sila owner. Kunyari tayo, kooperatiba tayo rito. Lahat tayo may owner. Ang profit, lahat, share tayo. Ang responsibilities, lahat, share tayo. Ito yung tinatawag sa amin ni Ma'am kanina, yung word co-op. Okay, yung mga co-op, cooperative in short. Ito yung mga farmers cooperative, may kita nyo mga naglo-loan, mga tumutulong sa mga farmers or mga samahan ng mga magsasaka. Ito yun, yung mga tumutulong din sila sa mga magsasaka. Credit cooperative, ito yung mga naglo-loan, yung mga gustong, ewan ko, nakita kayo ng mga build, ano yung card, yung kulay green, SME card. Ayan, yung bukluran, ayan, sila yon yung mga credit cooperative. Mga nagpapaloan din sila sa mga nasa kanilang community. So, ang kagandahan sa kanila, ang based dun sa nalaman ko, is mababa lang ang interest. Kaya nakakatulong siya dun sa mga kasama nila sa community. Napapautang sila. To what? Para maging sole proprietorship, para maging partnership. Nagbubuo rin sila ng negosyo. So, namumultiply sila na namumultiply. Unless kung doon talaga gagamitin yung kanilang ilo-loan or hiramin. Consumer cooperative, ayan, yung mga, dati ang tawag sa mga canteen co-op eh.
Or yung mga school supply sa school na sa school co-op kasi parang samahan siya ng mga like PTA or sa school faculty ganun co-op na sila naglabas ng pera pero para public school co-op ganun pa rin ba tawag? Tagal ka na direct public eh. Sa Bacoor National High School doon galing co-op ang tawag ngayon. So di ko alam kung bakit co-op pero samahan siya ng mga staff, faculty. So lahat 'yon. Kung bakit paano siya nakakatulong para din na lumabas yung bata. So tas andun din may mga napapaaral din ng mga anak ng mga staff doon like yung mga nagja-janitor, hardinero, ay natutulungan na mapag-aral. Kahit libre of course may mga gastusin, 'di ba? Nakakatulong 'yon sa mga consumer. So ito yung common na nakikita natin na co-op. Sino yung mga sasakay dito ng Red Cab, Padasma? May kita mo 'di ba mga co-op 'yan? Yan ay mga samahan ng mga drivers. So sila po ay nag-share. Minsan may mga retired seaman dito, retired military, army, retired government employee. So maglalabas sila ng ganito. And then sa community nila, ang pwede lang din mag-drive kasi may kakilala akong ganyan, pwede mag-drive din yung within community lang din nila. So natutulungan na kumita, may boundary pa. So umiikot ang pera, nakakatulong, they shared all the profits, they shared din, nakakatulong din sila. So gets po? Di naman eh. O ano ulit yung cooperative? Joke lang. Sige, para tayo. Ayan. So ayan, para makita natin. Sole proprietorship, owner is one person. Yung profit sa kanya lang. Yung liability, ayan, unlimited. Maraming pwedeng mangyari sa kanya. Partnership, 2 or more. Shared yung profit nila. Shared yung liability nila. Same sila sa responsibility, sa risk, sa debt, lahat. Corporation, shareholders, ito na yung mga CFO, COO, board members, yung mga board members na nandun, yun yung mga tinatawag na shareholders, okay? Para hindi pantay-pantay ang mga hatian yan kasi may mga, depende sa investment nila, depende sa share nila, di ba yung mga, hello, meron akong share na 40%, i-pull out mo na dyan sa company, ayoko na dyan malulugi na. Tama, di ba? May mga ganong usapan. Hindi ko rin nagigets yun eh. Dati pero ngayon, yung pala, per board member, meron pa mga outside na mga investor, iba-iba yon. Sa cooperative, ito ay mga members of the community, shared among members, hindi lang sila, hindi lang yung mga nakaisip nun. Limited by law nga lang sila. So may mga rules and regulations sila sa co-op na lahat ng nasa labas, bawal tulungan yan. Tama? Nag-agree sila. Siyempre hindi. Ang ano nila is yung community unang-una, matulungan. So, kaya limited by law, meron silang tinatawag na rules and regulation. Okay? So, matatapos ito na, what are MSMEs? Ayan. Ito, these are businesses classified according to their size, depende sa sukat, sa laki, mainly based on their number of employees, sa bilang ng mga empleyado. Sino na yung may mga business, family business dito, tapos may mga empleyado? Wala, lahat. Mahihirap tayo rito. May business kayo? Ano business nyo? Organization siya, pero registered siya sa SEC. Kami, the public ang tawag. So, kumikita kayo? kumikita kami, via sa pagbebenta ng cards. Pag isa kang registered member, mayroon kang service na makukuha under that organization. Okay. Hindi, mali. Joke lang, tama. Okay. So, ilan ang employee nyo? Ilan ang nyo sa tingin mo? Members, 297. Tapos, Ano, buong Pilipinas? Hindi, tapos marilis tsaka 13. Dami Sali mo nga kami dyan. Thank you. MSMEs play an important role in creating jobs. Ayan, makakatulong tayo ng trabaho. Jollibee, part ba siya na MSMEs? Sure? Why? Kasama siya. It creates jobs and supporting economic growth. Ito na yung mga nakakatulong sa ekonomiya ng bansa. Yung mga call centers, yung mga BPO, it creates jobs. May mga ilan pang Filipino, like nakalimutan ko si Tas ba yun? Pero alam ko Filipina yung nila ngayon, current CEO nila ngayon. Hindi siya foreign. Ayan. Tawag dyan is micro, small, medium enterprise. So ito lang micro, small, medium, pero lahat yan enterprise. So mabilis lang yan, madaling intindihin kung ilan sa micro enterprise. Ayan. A micro enterprise is the smallest type of business. Few employees, konti lang siguro, mga 3, 4, minsan 2 lang. Yung mga cafe,
ni Pat, cafe ni Pat. Yan, yung bakery mo, kailangan di lang pwede ikaw magmasa. Kailangan mong kumuha ng taga-masa. Ayan, usually family-owned. Ito yung, yun nga, siguro pag napaboom ko pa yung business ko, pasa ko sa anak ko, pag ayaw niya, tapon ko to. Ayan, serve sa local customer. So, ayan, usually, yan yung mga maliliit lang. Grocery, small grocery, di ba? Minsan may mga katuwang sila doon, hindi lang mag-isa. Hindi lang yung sari-sari store, yung malaki na, yung may bigasan na, may nagtitinda na ng mga ice tube na malalaki, may ice cream fridge na sila na nakahiga. So yun yung mga kailangan ng at least 2 or kahit isa or may 3 employees. Ayan. Ano yun yung mineral water sa may-ari. Pero may mga few employees siya. Di mo pwedeng siya yung magbubuhat. Kunyari si Ma'am Marge, magtayo mineral. Siya lang lahat maghuhugas, magdi-deliver, magbubuhat sa tricycle. Siyempre hindi. Kailangan niya ng employees, kailangan niya ng tulong. So ito na. Pero it creates jobs. Nakakatulong siya sa mga, dun sa at least sa small community na yun. Ayan, mga food cart, sari-sari store. Pero dapat may sari-sari store kasing malaki, like yung mini grocery. Online handmade crafts yun. Siyempre, hindi lang naman ikaw ang gumagawa. Street food vendor, ayan. So, kunyari, gawa ko ng fishbowl ng cart, mga 3 cart, kaya ko by drive yun. Siyempre, wala ka trabaho, tambay ka, tinda ka, tutulungan kita. Okay, so maliliit lang siya. Maliit lang din ang profit, pero at least, small din ang capital, di ba? Pero it serves local customer. Tayo yun. Ito yung local community. Okay? Yan na micro tandaan nyo. Small enterprise, ito. Medyo malaki-laki na to. A small enterprise is larger, mas malaki siya kay micro, and has more employees and resources. Ito na yung mga, may kaibigan akong printing shop dito na ako rin na nagturo mag-printing sa kanila, pero mas malaki na sila ngayon sa akin. Meron na silang parang nasa 20 employees. So, shifting yon. So, ang resources din, marami na rin kasi may sarili na silang pwesto. Excuse me. Mas marami yung customers na nila everyday. Mas marami na equipment kasi may ginagamit na silang mga machine like heat press machine, tarpaulin, DTF. Ayan. Pero may higher sales yon. Higher sales, more employees, marami kang papasahurin. Marami ka rin papasahurin. So, ganun ba rin? High risk, high rewards pa din. Pero syempre, dahil marami ka na pinapasahod. Pero ang tawag na sa small enterprise. Kasi may mga pinapasahod ka na. Yan. Can expand to several locations. Alam ko nagplano sila magtayo, pero di natuloy. Pero kita mo, dahil sa dami na employee at dahil kilala na yung kanilang business, pwede na silang mag-expand. Like, nandito ako sa Dasma, magtatayo ako na isa sa Bacoor. And then I'll put another few employees doon sa kabilang branch na ako rin ang magmo-monitor. Otherwise, kukuha pa ako ng like secretary or ng isa pang tao, like siya yung manager, employee ulit. Nag-create ulit ako ng job. Siya naman yung back and forth na mag-check sa 2 branches. Tapos babalik sa akin, siya yung magre-report din ng financial. Siyempre, maliit pa lang, kaya pang bilangin ng isang tao yan. Yung mga lahat ng mga problema, ng mga sales, lahat yon. So, can expand. Small restaurant, ito na yung mga, ano pa ba mga small restaurant dito? May mga kilala ba small restaurant dito? Wala ko masyado. Printing shop, yun yung kilala ko. Mini grocery, ayan, may nakikita ko na, anong grocery yung? Hindi pa Dali kasi medyo, papa-corporation na yun eh. Basta yung mga isa lang ang may-ari, kilala mo lang, taga dyan lang, ayan. Si Kaparal, pwede. Kasi ilang branches na ng Kaparal, meron na sa Dasma, meron sa Paliparan, meron pa sa may Bacoor somewhere. Pero isang tao lang, pero few lang yung, medyo marami ng customer, ayan. Water refilling station na yan. So medyo pagkano, pwede kang ng branch, ayan. So mas maraming employee, may taga-hugas, may taga-monitor ng water purifier nyo, lahat yon. So yan, small enterprise, okay? Naintindihan? Mas malaki siya. Mas marami yung employees niya, mas marami yung customer, mas malaki yung kita. Dito na tayo sa last. Ito na yung medium enterprise. So, pupunta na tayo ito na, sa mga corporation na yan. Ito na yun. Medium enterprise is a larger business that employs more workers and has greater financial resources. So, ito na yung tinatawag natin sila Jollibee. Si Kangkong Chips, yes, pwede naman sa yan, medium enterprise. Bigger production kasi meron na silang mga tinatawag na parang warehouse, doon sila meron silang production, may more branches, mas marami na silang branches kasi higher sales, high reward din
Kasi pwede na silang magpatayo ng iba pang branches kung kinukulang at nahihirapan sila sa isang location. Advanced equipment, yung mga malulupit na, yung mga machines nila, ano na lang, yung mga tao, quality control na lang sila. Ayun na lang, tawag doon. Ano yung QA? Ano ibig sabihin ng QA? Quality Assurance. Okay. Quality Assurance na lang sila kasi magaganda na. Pero marami pa rin silang employees to monitor the machine, the product, lahat yun. At marami siya larger investment. Mas malaking pera nilalabas nila. Kaya nagkakaroon na doon ng mga shareholders, ng mga investors. Kasi hindi kakayanin sa tao. Unless kung anak ako ni Ramon, payag ako ng San Miguel. Ako lang yun. Pero kung financial na usapan, mas maganda, mas marami. Yun nga lang, marami ka rin ka-share dun sa kitaan. Okay? Ito yung mga regional food manufacturer. Ito na yun, San Miguel dyan sa may, saan nga yun? Sa Puntang Dasma, sa Langkaan, Gentry, Furniture Factory, yun, sila Kaparal. Hindi, mas malaki pa. Meron pa sa Uratex, mga ganon. Construction company, ayan, mga nakikita natin, mga sino yung nakulong ngayon? Flood control. Si Diskaya, construction company, kaya mayaman sila. Bigger production yon. Garment manufacturing business yan, usually mga Chinese, yung mga pagawaan ng tela. Ayan, sobrang laki niyan, sobrang dami employee. Marami na ring risk, marami na ring mga nagsishare dun sa profit. So again, meron tayong small, dun papasok yung small enterprise, mga sari-sari store, mga maliliit na small bakery, small cafes. Okay, ano yung sumunod? Micro pala yun. Sumunod sa small. Hindi, di ba, micro is yung mga sari-sari store, napapatakbo ng isa, konti ang employees, konti ang tao. Kay small business enterprise, mga medyo malalaki na. Ito na yung mga cafe na marami ng tao, grocery na malaki, mga water refilling station na kailangan na ng tao. And lastly, yung medium enterprise. Ito na yung mga corporation na, manufacturing na. Maraming tao, maraming employee, maraming natutulungan. At malaki din ang kanilang binabayarang tax. Yes, correct. Tax. Kaya nakakatulong sila sa economic growth ng bansa. Okay? So ngayon, di naman. O yan, bakit mahalaga ang MSME? It creates jobs. Last, encouraging entrepreneurship. So mas maraming ini-encourage na like magtayo ng negosyo, syempre, producing goods and services. So lahat yan ng meron kayo ay produkto ng mga MSMEs, yung mga bag nyo, kinakain nyo, cellphone nyo, ayan. Supporting local communities, tayo yun. Tayo yung mga consumer nun. And then contributing to national economic growth. Okay? So nakakatulong sila. Sige, mag-business ka dyan. Businessin kita. Okay? So, get 1/4. Mabilis. Sabi ko, di ba kanina 1/4? Attendance nyo ay ma'am yan. Okay, 1. Makakuha ng highest, may reward. iPhone 17. Kung iPhone 17. Gift certificate daw sa Starbucks. Gift certificate dyan sa anong kapiyan nyo nandito? Diyan na sa labas. Dyan, gift certificate worth 15 pesos dyan kay... Hindi, 15, di ba? Magagamit mo yun. Okay, ready? Number 1. Ready, attendance nyo ay ma'am yan. Tapos, i-check na rin agad natin. May pinakamataas na score, may reward. Uy, may reward, oh. 1 to 70, char. 1 to 10 lang kasi running out of time kasi baka may mga inputs pa si ma'am na i-share. Ayan, sakto. 12 to 1:30 tayo eh. Kasi may mga i-share pa si ma'am na makakatulong sa ating... Tayo sa next reporter. Walang HE. Rekta ka nga. Okay, ready? Mag-report na lang si Dolso. Okay, ready? What is entrepreneurship? A, buying products only. B, managing and starting a business while taking risks for profit. C, working as an employee. D, saving money in the bank. Okay na, next. A business owned and managed by only one person is called a partnership, corporation, sole proprietorship, cooperative. Huwag nga kayo maingay. Okay.
Okay na? Goods na? Which form of business ownership is owned by two or more people who shared profits and responsibilities? Sole, proprietorship, partnership, corporation, cooperative. Okay na? May pinakamata, share na lang kayo sa reward. Mukhang lahat, mapaperfect nyo to. Which of the following is an example of a sole proprietorship? A neighborhood sari-sari store owned by one person. B, a law firm owned by 3 lawyers. C, a farmers cooperative. D, a corporation with many shareholders. Okay na? Yes. A corporation is owned by A, one owner only, partners, shareholders, or members. Okay na? Okay. Okay, ready? Okay na, next. Okay, 5 na lang. Which business is owned and managed by members for their mutual benefit? Partnership, cooperative, corporation, sole proprietorship. Hindi yan friends mutual yan. Iba yun. Okay, goods? Okay, next. Which of the following is an example of a micro-enterprise? Ayan, dito tayo. Ano ang sample ng micro? Food cart, a large manufacturing company, national shopping mall, international airlines. Ano tayo? RG National Airport, no? ANA. Very fast food chain. Very fast food chain. O order ka pa lang, nandyan na yung pagkain mo. Nag-invest ka pala, lugi ka na. Iniisip mo pa lang, lugi ka na. Ayaw mo na. Okay, number 9. Which type of enterprise usually has more employees and resources than a micro-enterprise? Sole, cooperative, small enterprise, cooperation. Pili na. Dapat ganito kayo pumili, oh. Stop! Di ba? Okay na? Number 9. Ano yan? Ano yan? Ayaw nga, no? Wala. Okay. Bonus na yan, bonus na yan. Hindi, ano yan? Technical error yan. Sige, 7 natin. Baka ang bonus, mali pa kayo, Bira. Okay, number... Okay. Okay na, naayos nyo na? Basta 7, SM, yan, MSMEs, important to the economy. Bakit siya mahalaga? They reduce job opportunities. Parang no? They only benefit large companies. They create jobs and help economic growth. They prevent people from starting business. Dapat ka napili. Stop. Okay, ready? Anong number? 9. Sorry po. Sige po. Bali yung 7 bonus po. 7 bonus. Sa? 8? Tsaka po yung 6. Kasi Sakto lang yung 6, yung 8 yung mali. 8 yung mali. Oo. Yung 7 daw yung 8, tapos yung 8. Sino? Sino 8? Hindi nyo nabasa? 7? Wala nga ni 7. Wala nga, next 7. Minus. Ma'am, sino yan? Minus na ni ma'am yan. Okay na. Check na tayo? Switch lang kayo. Be honest, Highest, mag-share kayo. Kung isa lang ang highest, sa'yo lang tong reward. Okay, number 1. Hindi, sabihin ko na lang yung answer key. Oy, corrected by, Okay, ready? Corrected by kasi papasa natin kay ma'am yan. Tapos yung score sa taas, wag sa likod. Okay, number 1, B. 2, C. 3, B. 4A. 5C. 6B. 7 bonus. 8, 9. 8A. 6, 7. Ano yung 8? 8A. 9C.
10C. Okay, sinagat ng hugat 10. Dalawa lang? Ilan ang 10? Ito po. Nakinig. Akin muna yung 10, akin muna lahat ng 10. Serious, naganda ang score. Anong A bonus? A bonus, tama, okay. Article A, okay. Kasi no? 4 lang? Si Carl yata, 10 yata eh. Okay, may natutunan ha. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kulang yata to. Mag-share na lang kayo dito. Meron tayong micro. Sino yan? Si Joanna Marie Boric, Clifford Esguerra, Jess Espina, Teroy, Cyrus, si Prince Jujudaya, Riniel Joy. O, share kayo lahat ha. 4 ha. Ay, 4? 6. Okay, 9. Ugat 9. Bakit saan ka nagkamali? Sa kanya? 9. Ugat 9. Oy, share kayong 6 dyan ha. Ay, meron din ako dun. Dapat 40%. So, hindi, basta bahala na kayo dyan. 9, okay, ugat. Ay, 8. Sumasakit yung ulo ko kay RT. Bakit? 40% dapat ako dun. Isa lang mali. Corporate, Dapat May percentage. 8, 7. Oy, very good ah. Ayos ah. 7, okay na. 7. 7, 6. Okay na, yung the rest, akin na. Okay na? Wala na? Coming once? Joke, mali. Going once? Wala na? Okay na. Ako lang mamulang quiz. Thank you. And class, thank you kasi ang dami naka-10, may nakinig. Na-appreciate ko kayo. Sa mga sunod na reporter, let's support yung mga magre-report tapos makinig ta. Then, yun lang. Thank you po. God bless you. Okay, report